So hello guys, kung bago pa lang, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist, di ba? Salita talaga ako sa YouTube, mukha ko talaga. To. Yun lang kung masasabi ko po na to overcome challenges in life. Talagang kailangan mo ng malawak na imagination. Kailangan less yung social media mo. Kailangan tayong mag-focus sa mga bagay. Unahin yung mga priority, mga important things. Ano bang mga important things? Kailangan mo itong kalusugan mo, bahay mo, pagkain mo, pamilya mo. Siyempre, mga priority yon. Kung may sariling anak ka pa, yun ang asawa mo, priority mo yun. Check mo na anong provide kasi sa food or sa job mo, work pa. Okay pa siguro yung mga 90s, 80s, magtrabaho ka ng isang trabaho, okay pa yun. Pero ngayon may isa o dalawang trabaho, hindi sapat magpamilya. Plus, toxic ang kasama mo. Malilito ka talaga, pipilitin ka talagang, pipigain ka talaga. Pagkatapos, din nakita yung sa GMA na interview, malaking sahod pero patay na patay ka, hiya ka, pagod na pagod ka, then sasayangin mo lang ba ang sahod mo na pinaghirapan mo, ibubunta mo lang sa bisyo, 'di ba? Hindi kasi stress nga tayo, pero kakain mo ng mga healthy foods. 'Yun ang solusyon. Check mo na nakaipon din, check mo na, iplano mo na anong mga business na papasukin mo kasi work is not forever. Tatanda ka rin, sasakit ka, mag-aasawa ka. Walang yung mayaman sa empleyado. Businessman talaga. Kung anong klase ng business. Kailangan din maraming pag-aaral or unlimited learning, schooling. Hindi lang pag-asawa mo, ending ng lahat. Tuloy-tuloy yan. Madami pang gastusin. Kung magkapamilya ka na. Yun ang na-prone ang iba na nagkakapamilya na sila. Wala silang pagkukunan ng pera na galing sa income nila. Yung trabaho lang nila, yung lang source of income. Ngayon, sa panahon ngayon, napakamahal ang bilihin, hindi sapat. 'Di ba? Sarili mo lang, sa akin nga, sarili lang yung trabaho ko dito. 1.5 years. Sarili lang, tamang-tama lang. Medyo kulang pa nga eh. Ngayon, mahal ang bilihin. Ngayon, wala talaga, as in, magda-try ka talagang down na down. Kung mag-business ka rin, kunti lang talagang ma-income mo. Okay lang yan, tiyagaan lang, tiis at tiyaga. Patient at hard work for very long time. Yun nga ako, dahilan nga, nagluluto nga ako. Kasi alam ko, kailangan lang talaga ng miracle yan. Isang tsambahan lang, kailangan dyan. Mangyayari yan. Kasi itong, wala mga problema ang school at work. Na-realize ko lang na maganda talagang may pera. Maraming pera. Yun ang iba dahilan naglulutong iba. Pero hindi din siya ganun kadali ang luto. Madali lang siyang isabi. Yun, ano na lang mga method, mga secret na ginagawa nila. Hindi din siya ganun kadali. Yes, na napapagod ka na burn out ka na work, na burn out ka na wala ka ng gana sa buhay, napagod ka na sa trabaho, o sa school mo lang, school pa lang yan, napagod ka na sa OJT mo o sa relationship mo. Mahirap talaga. School pa lang, di ba? Kung mag-work ka pa, mahirap na. Lalo na kung relationship, mahirap na talaga yan. Hindi yan ipamayabang na ano, kasi hindi talaga maintindihan. Bali, ang panahon ngayon, hindi mo, nalilito ka na, nahirapan ka na, anong una mong gagawin? Sa dami-daming tubak-bak na mga gagawin, na nakapile na mga trabaho, di mo na alam anong gagawin o susundin. Sa buhay na ito, kailangan talagang may system. System is yung sistema, yung mga paraan or process na dapat gagawin para gumaan ang sitwasyon. Ano na itong simbahan, mahirap, marami din naghihirap dyan, nag-struggling sa relationship na makakain sila araw-araw, mga bayarin, mahirap na guys. Yun lang din, kung magkasakit ka pa, kung may mga disgrasya pa, maghiwalayan, malaki na ang gastos. Ang price dyan, ang cost dyan, ang mga bata, mga anak, parang trauma nila yan ang nangyari. Pagkatapos, kasi ngayon, mga tao kasi, marami tayong pupunta sa mall, diba? Kasi maganda ang mall, malamig. Yun lang din na sa aking naisip, sa aking visualization, sa imagination ko, talagang
Ang tao talaga ngayon, mahirap na talagang intindihin. Toxic na, may mga ugali pa, may mga bisyo pa, may iba na hindi pagkakatiwalaan. Yun lang din na kailangan talagang pumili ng tao, record talaga yan. Ako ang record ko talaga, kahit sino magsasabi sa akin, o pamilya ko, mabait talaga ako. Hindi lang talaga ako mayaman. Mahilig lang talaga sa koloto, mangarap. Pero hindi pa talaga ako gumagawa ng kalokohan. At kung meron naman ako, hindi ko talaga magloko. Yun lang din na sa karamihan, maraming bisyo, sigarilyo, alak, mga iba nagda-drugs, iba mahilig sa chicks. Nakita ko kanina, dumaan ako, nagtaya ako kanina. Nakita ko talaga yung sa Lotto outlet, yung babae, inawan yung asawa niya. Nakita siguro may ibang babae. Ano talaga, natumbang motor niya. Tinanggal ang helmet, pinalo talaga sa babae. Galit na galit talaga ang babae. Baka ng babae naman yun. Yun lang din na hindi natin masabi. Ang trust na pagkakatiwalaan na tao, mahirap mahanap yan. Hindi, yung mga trust na tao, hindi mo yan makita sa bar, hindi mo makita saan yan. Kahit nasa simbahan, mahirap ang pagkakatiwalaan. Tignan mo sa family background, check mo ang mga kapitbahay, i-check mo yung ano, hindi ka sa ngayon papasok sa relationship, pogi niya. Oh, pogi din yung nahuli sa asawa niya. Pero pogi lang yung itsura niya. Pero ang about sa ugali niya, sa attitude, is hindi rin ganun kapogi. Yun ang basta pogi kasi, mataas yung tingin sa sarili nila. O alam ko, babaeng hahabol sa akin, ganito. Pogi kasi ako. Pero nung hindi mapogi, para sa atin, tamang-tama lang. Parang bumata pa tayo konti, compare yung last 10 years. Binuli nga ako dati eh. Tanong nga sa akin, ilang taon ka na? 24. Last 10 years ago. Para ka ng 60, 50 years old. Kulubot kasi yung mukha ko, puro pimples pa. Mapayat pang mukha ko, imagine mo na lang. Yun talaga, kawawa ako, naawa ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi naman talaga, yung panahon ko noon, hindi pag-asawa ang solusyon. May mga bagay talaga akong hinahanap, lalo na sa kalusugan, sa loto, at sa Bible. At sa lahat ng aspect sa buhay, lalo na itong school. Yun ang mga assignment ko na dapat gagawin na malaman. At lalo na itong pag-iipon, yun talaga, challenging talaga yan. Yun lang din ako, being coin collector. Talagang panahon ngayon, sa ate ko, hindi na sapat yung isang trabaho lang. Mananahi ka ba o tagagawi ka ba ng ano, kahit ano pang skill. Marami talagang alam ang tao ngayon, pwede driver, tindero, mananay, baka kung makasurvive ang tao ngayon, lalo na sa mga pangangailangan. At lalo nang gipit ka na or tali ka na sa sitwasyon, yung pag lalo na yung anak ka na, hindi naman natin hihinayang yung may jowa ka at may anak ka, wag mo hihinayang yun, blessing yun sa langit. Kasi yung iba, hinahanap nila yun, and ngayon ang nahanap na, wala silang ika-provide. Na mati na sila, na chismati na sila na, wala pala ako trabaho. May pang bisyo ako, pero ang anak ko lagi nang hingi ng pera, wala akong pera. Yung trabaho ko, ito lang. Yun lang din na may classmate akong gano'n na nangyayari na 3 ng anak niya din. Wala siyang trabaho. Siyempre, mahirap yun. Hindi naman ako nagda-down sa sarili ko. Mahirap talaga sitwasyon. Hindi naman natin i-discourage yung mga anak na nag-exist sila. Kasi ang anak sa Bible, blessing yan. Binigay yan sa langit sa iyo na may anak ka asawa. Pero wag mo i-discourage yan. Pero siguro ang iba, naaga lang or baka hindi nila alam yung ginagawa nila. Kasi, o example, kung bago ko magte-text ng drugs, o example lang illegal drugs, mag-search muna ako sa YouTube, sa internet, kung paano ginawa yun. Delikado pala. O di sabi ko, hindi. O magtatanong ako, bagay ba mag-asawa ng maaga o hindi? Check mo. Ay, di pala madali. Based sa search ko, sa experience ko, na nakikita ko sa ibang tao, di madali. Puro away doon. So, ano ba tong religion? Nagsasabi nila. Hindi ko inuna yung relationship. Alam ko, ang relationship, hindi tayo master dyan. Kasi ang hinahanap ng mga babae, pogi, mga Korean pop, puti, makinis ang mukha. Kahit niluloko na sila sa lalaki, okay lang sa mga babae. Basta pogi lang. Okay lang kahit manghanap ng iba.
di na sila masasaktan. Di ba? Sa huli ang pagsisisi. Yun lang din na marami talagang taong ganun. Babae pa. Puro mga ganda. Marami na mga ganda ngayon. Pero ang kasabi ko, anong quality? Pagka-addict to na babae o lalaki. Palabisyo to, hindi to religion. Titignan mo. Baka magpakasal sa sayo, baka hindi niya maiwan yung bisyo niya. Oo. Diba? Kung bago ka pakasal, tigil mo bisyo mo. Kung hindi niya matigil yun, wag nang magtuloy. Wag basta magsagot ng oo sa lalaki, babae ngayong panahon. Yun, mamili. Sabi pa sa Bible, choose our friends wisely. Ang wisely, ang term sa wisely, yung piliin mo ng maayos, ng matindi talaga. Kung nag-search ka, 10 times sa 20 times mo magdesisyon na bago ka magsabi ng oo o hindi. Diba? Baka hindi mo alam na mangluloko pa lang yun, nalaman mo na sa huli. Asado na kayo, di, mahirap na mag-annulment. Diba? Wala namang divorce dito sa Pilipinas. Annulment lang, yung maghiwalay kayo or separation. Diba? Yun lang din na mahirap. Daming pumasok busy sa relationship. Sa pagjojowa doon, pag kilig-kilig. Kasi akala nila ang relationship lang ang magsusolve sa problem nila. Yun pala magdadagdag. Diba? Baka hindi nila alam. Ako para akong reporter na journalist na researcher. Diba? Parang bilulugar ko ang lahat ng nangyayari sa buhay or sitwasyon. Ngayon na pumasok ka, kala mong sayang-saya, imperno pala. Okay lang kung minahal mo. Maayos at totoong tao, nagmamahal sa iyo. What if imperno pala yun? Sinungaling pala. Sinungaling ka pala. Tapos kahit sino-sino, malaki nga sahod, pogi nga. Ngayon, hinahabol ng ibang babae. O nagsisikret doon. Yun ang problem, yun ang kinakatakutan ko. Na mag-asawa ko ng maaga. Talagang disgrasya ang mangyayari. Lalo na teenager, yung mga 20s, 70 ng edad. Oh. May anak-asawa ka na ng ganyang edad. Di mo pa kilala, lubos ang babaeng kasama mo. Plus, may anak ka na. So, siyempre, wala ka na panahon sa sarili mo. Magtrabaho ka na. Di napabayaan mo ang kalusugan mo. Galing ka pa sa school. Stop mo ng school. Kasi, na-aksidente ka na, nakatira ka ng lalaki o babae. Ngayon, nagbuntis ka. Magtrabaho ka. Di napabayaan mo ang kalusugan mo. Nung lumaki ang anak mo, di mo alam anong gagawin. Puro lang palo, galit. Yun lang din na hindi natin masasabi o mag-HIV ka, lulukuhin ka sa kasama mo, sa jowa mo. Habang ka nag-aabroad doon, ang nagtitikim sa asawa mo, kapitbahay lang. Diba totoo yan? Ang mga sinasabi ko nangyari sa totoo. Yun lang din na mahirap mag-maintain ng pamilya ngayon. Madali lang nila sabihin na lungkot ako, nag-iisa lang ako, virgin ako single ako O baka single ka lang, hindi na virgin. Anong lang. So, joke lang po Okay. Yun lang din na yung mga iba na nandyan, nanonood ngayon. Huwag kayo ma-discourage na single tayo. Marami tayo sa Pilipinas. Sabi pa sa UN, 70% sa Asia, mga Pilipino single. Kunti lang ang mga asawa. Maraming single ngayon. Tumanda na walang asawa, walang anak, or hiwalay sa asawa. Marami talaga. Sa Pilipinas pa talagang pinakamarami. Dito sa atin. Ano bang silbi din, magjojowa ka, magkatuluyan kayo din, ang ending din. Hiwalay lang din, di ba? I-avoid na natin yung hiwalay. Pero siguro, naghiwalay siguro yan. Dahil siguro sa mga ugali. Walang kaalaman, walang pera, hindi naghahanda. Yung nadiretso lang, napadali lang. Baka diretsuhin ko na to, baka itong lalaki na ito, babae, baka biglang nawala. Di mo kilala siya. Siyempre, yun ang major problem ngayon. Na walang pera, pero may asawa ka, anak. Wala ka din kung may asawa, anak, wala kang pera, nagkasakit ka pa. Diba? Di po pa alam ng gagawin, di ba? May gagawin ka sanang gagawin, hindi mo na magagawa ang gusto mong baging gagawin. Hindi mo na magagawa ang mga baging gusto mo. Magpasyal-pasyal doon. Iba, dinadaan pa sa bisyo, wala na, complicated na sitwasyon. Di parunong magturo, ang anak nade-depress din sa school. Ang nanay, ang anak manghi ng pang-project, wala nagbibigay na pera. Sad reality. Walang TV dun sa bahay.
Oo, lahat ng kailangan ngayon. Medyo ang pera natin ngayon, ilusyon. Nasa pagkain lang. Ang pera natin gumagalaw, pangbayad, tubig, kuryente, at mga grocery. Doon lang umiikot yung pera natin. Sa sobrang mahal ng gastusin, ang sweldo na tama lang. So, i-imagine mo na. Hindi ba problema ang mag-asawa kung hindi handa? Excuse me. Di ba mahirap, di ba? Yun lang din. Nakita ko si Man nga yung isang araw. Kapon, may magjowa na kasabay ko maglakad. Alam mo ba, yung holding hands sila, sweet na sweet. Ngayon, alam mo ba saan pupunta? Kasi malaki ng jackpot ngayon sa Lotto, 658. Napupunta doon sa Lotto outlet. Tumayan, yung taga-salon, taga-siman, yung ating teacher. Alam mo, dumaan sa Lotto. Alam mo, ang iba din nakita ko rin na matatanda, 300, 500 ang taya. Sabi ko, grabe naman ang gastos nila. Di ba nang makaipon, doon lang iubos lahat sa number din. Makapal ang papel na tinaya. Wala din. Pagkatapos ng resulta, wala din. Sampo-sampo lang talaga ang gasto ko, 20. Di talaga malakihan. Yun lang din na di natin masasabi. Di ba? Pero sisipag tayo dyan. Makukuha lang din ang Lotto na yan someday. Anytime. Yun lang din na itong mga buhay natin ngayon, talagang grabe ang problema, matindi talaga. Pero nalilito ka kasi nung bago ko ito nalaman ang kaalaman sa kalusugan, iniwan ko talaga ang school, iniwan ko talaga ang work. Wala akong trabaho. Ang work ko lang, nakikinig sa doktor, kahit maliit lang ang pera ko, kahit wala talaga as in 0-0, talagang nabubuhay naman ako sa tulong ni God Yahweh sa mga blessing ng mga taong tumulong sa akin. Hindi naman tayo sa tamad. Sabi ko ni auntie, sa tanong sila sa akin, bakit daw noon, 10 years ago, bakit daw hindi daw ako nagtatrabaho? Baka tamad ako. Sabi ko, kung magkasakit ko, yung sahod ko, kulang lang yan sa panggamutan kung magsakit ako. To which is true. Wala naman talaga pumunta ako sa doktor doon wala talaga kasing nakavalue dan. Example mo, binata ka, nag-school ka o nag-work ka, then pumasok ka sa relationship, di mo na imbestigahan sinong kasama mo, maghiwalay lang din lalo pagkasakit ka pa, o what if kung may bata ka, diba? Anong gagawin mo? Paano mo siya masasabay ang lahat ng sitwasyon? Stress talaga. May pangasilusan pa, magagalit pang asawa mo, babantayan ka doon, saan ka napupunta, o kahit sino-sino na lang ginalaw mo, HIV, STD, gonorrhea, syphilis, may kuto, magnanhana, basta masakit daw yan. Naku, yun lang din na talaga ngayon is complicated ang sitwasyon. Sinamahan pa sa mobile games, mga bisyo na yan, naisugal pa. Ako nagluluto lang ko, nangarap, kunti-kunti lang, smart pick. Matalino na pagpili, hindi kailangan na marami ang numero yan. Talagang nakavisualize yan sa utak. Yun lang din na ang ibang tao, talagang burn out, parang wala nang gana, nahirapan na, sakit ng ulo. Yung iba, tumatanda na, napuputi ng buhok, kumukulubot ng mukha, kasi baka sinabayan din sa kain, stress, sobrang hawak sa cellphone, o sa trabaho, grabe din tinding pagod. Alam ko yan. Katapos ang sahod mo, ay nag-aabang na anak mo, ma-feel mo na, di ba? I-imagine mo na. Pero mas maganda talagang may pera ka, di ba? Yun naman talagang dahilan. At least kung may pera ka na marami, makasimba ka, makagawa mo yung gusto mong gagawin. Pero itong empleyado ka lang, mag-ipod din. Di ba? Huwag diretso mag-asawa agad. Kasi alam mo, estudyante ka lang, 20 ka lang, baka sex lang ang hanap mo, libog lang. Baka di mo alam na yun lang pala ang problema mo. Yun lang magbibigay ng problema mo, lalo na kung mali ang pinili mo. Ang palaman ang the right one, mahirap yan. Pagbili ng libro, pagbasa yan, talagang kailangan mo may isacrifice ka talaga. Hindi mo mahahanap agad ang solusyon. Kasi nasasabay na lahat madilito ka na anong uunahin mo. Luto ba? Pamilya ba? Sarili ba? Bakasyon ba? Kalusugan ba? Ano pa? Pamilya, school mo ba? Work mo ba?
Diba? Mahirap. Love life ba? Simbahan ba? Hindi masasabay yan. Naku, bago ko to, ganito ang kaalaman ko, wala talaga akong bisyo barkada. Wala akong droga. Ang bisyo ko lang, kabutihan, pag-aaral sa Bible at pag-aaral sa buhay. Hindi talaga yung sa edad ko, matured na talaga to, mataas na to, pero bago ko to naabot ng ganito, wala talaga akong love life, wala akong jowa, wala akong anak. Diba? Pero at least may kaalaman ako. Sabi ko, what if aanhin ko ba na may asawa, jowa ako, anak. Tapos, nagasakit ako. Ang pera ko, tama lang din sa kanila. Tapos, hiwalay lang din, di ba? Magkasakit ka rin. Di ba? Di mo pa alam ang Bible. Di ba? Wala kang magagawa sa buhay mo kasi ako, single ako, marami akong magagawa. Ang anong gusto ko, maaabot ko rin yan someday. Di ba? Hindi lang. Yun lang ang magaganda sa single ka. Compare sa may asawa ka or anak, may maghihingi sa'yo. Di mo madideny na, ay ko muna anak, di mo na ako magbibigay ngayon. Hindi. Kailangan ka talaga maghanap ng paraan. Paasol talaga yan. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Patuloy tayo sa ating part or series 15. Thank you po. Love you, peace, love you all.